Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumama ang pakiramdam ng Pangulo sa gitna ng kanyang pagbisita sa Brussels, sa Belgium. Pero natuloy naman ang ilang aktibidad, kabilang ang pulong sa hari ng Belgium at big boss ng isang airport company. Napag-usapan ang posibilidad na magka-direct flight sa pagitan ng Pilipinas at Europa. Sa hiwalay na pagkakataon, siniguro rin ang pagtutok sa mga marinong Pilipino. Ang latest sa biyahe ng Pangulo at kanyang kalusugan, alamin po live mula roon sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Mel, Vicky, napakalamig na panahon ang nararanasan ngayon dito sa Brussels, Belgium. Sa kasalukuyan, magtatanghaling tapat ang temperatura sa labas 2 degrees below zero at tuwing gabi at hanggang madaling araw, pumapalo pa yan ng hanggang 6 degrees below zero. At yan ang dahilan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit siya sinipon at hindi na nakasipot sa nakatakda ng panayam sa kanyang na Malacanang press corps kagabi. Pero sa kabila niya, natuloy naman ang ilang mga business at bilateral meetings ng Pangulo kahapon. Thank you very much. You please excuse my voice. Winter is not suitable to Filipinos. Numaos at mayat-mayang sumisinghot ang Pangulo habang nagtatalumpati sa closing ceremony ng ASEAN-EU Business Summit kahapon. Indinaan na lang din sa biro ng 65 years old na Pangulo ang pausyang boses sa C-suite luncheon na dinaluhan ng mga lider ng European Union at mga negosyante. I would also like at this point to apologize for my voice, but you must understand that a temperature differential from 35 degrees to -3 is a big jump for this old body. Nauna riyan sa harap ng International Maritime Employers Council o IMEC, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ang pagbuo ng isang advisory council na tututok sa deployment ng Pinoy seafarers. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na pagsusumikap ng Pilipinas na mapunan at may tama ang mga kakulangan tinukoy ng European Maritime Safety Agency Standards o EMSA pagdating sa edukasyon at training ng ating mga marino na naglagay nila sa alanganin sa trabaho ng libu-libong Pinoy seafarers. I feel very much that we support, in fact, the seafaring industry in the Philippines. And we have started, in a way, because one of the main policy changes of this administration is the partnership between the public sector. Ay kay House Speaker Martin Romualdez, nilinaw ng Pangulo na top priority ang Pinoy seafarers. At sa susunod na 3 buwan deadline ay titiyakin daw ng gobyerno na makakapasa tayo sa standards sa mga barko ng EU. Failure is not an option. That's why the President is here. And that's why we were all put there. So we provide stability once and for all to the industry and to our seafarers because they deserve much better. Nakaharap din ni Pangulong Marcos si King Philippe ng Belgium sa Royal Palace. Nakausap din ng Pangulo ang CEO ng Brussels Airport Company. Nagkasunduro silang ikasang direct flight sa pagitan ng Brussels at Manila. Sa bilateral meeting ng Pangulo at European Council President Charles Michel, umayon si Michel sa naging pahayag ng Pangulo na dapat magkaroon ng mga konkretong hakbang para sa Green Climate Fund kung saan mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga bansang sumasalo sa masamang epekto ng climate change tulad ng Pilipinas. Ayon kay Speaker Romualdez, dadalo daw ang Pangulo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland sa susunod na buwan. At maganda raw kung baon na ng Pangulo ang isang aprobadong Sovereign Investment Fund gaya ng Maharlika Investment Fund na dinidinig ngayon sa Kamara. Ani Romualdez, dapat na raw itong i-certify as urgent ni Pangulong Marcos. If you ask me, I said, yeah, why don't we just certify it as urgent so that if you go to Davos, we can at least talk about having a sovereign wealth fund passed through the House of Representatives, and that will be a very, very exciting thing. Vicky, nandito tayo ngayon sa Europa Building sa arrival area ng mga world leaders na lalahok dito sa EU-ASEAN Commemorative Summit at anumang oras mula ngayon ay inaasahan na ang pagdating ng mga world leader para sa gaganaping summit. Bago ang summit, Vicky, nagkaroon na ng ilang mga pulong si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Nakapulong niya ang ilang multinational companies. Kabilang dito ang Unilever ng UK para sa pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas na magbubunga daw ng 4.7 billion na halaga ng investment at mahigit 100 trabaho. Ang French multinational company na OSEA na balak daw mag-develop ng shipyard sa bansa.
at ang infrastructure at renewable energy company na aksyonan ng Spain para sa posibleng karagdagang pamumuhunan sa bansa. Vicky? Ivan, kamusta na kaya ang lagay ni Pangulong Marcos sa mga sandaling ito? Tinanong natin ng Office of the Press Secretary Vicky kung ano ang status ng kalusugan ng Pangulo. Wala silang isinagot sa atin, walang tuwirang sagot. Pero base sa naging takbo ng araw na ito, ng umaga ng Pangulo, nagkaroon siya ng hindi bababa sa 3 meeting. Mukhang kinakaya naman. Hindi pa lamang natin naririnig na nagsasalita ang Pangulo kung malat pa rin o pause pa rin. Pero mamaya, malalaman natin kung medyo nakarecover na mula sa kanyang sipon kahapon. Pero Ivan, negative naman siguro siya sa COVID, ano po? Hindi pa rin natin na nakukuha ang sagot dyan kung nag-test ang Pangulo at kung ito ba negative sa COVID-19, Vicky. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Ivan, Mayrina. Magandang balita para sa mga nawalan ng trabaho sa sektor ng turismo na pinadapa ng pandemya. 12,000 trabaho ang naghihintay sa inyo ayon sa Department of Tourism. Diyan tumutok si Joseph Moro. Mga resort na walang laman, mga pasyalang walang tao. Ganito ang itsura ng epekto ng 2 taon ng pandemya sa industriya ng turismo. Kaya si Raymond, na 12 taon na noon sa tourism industry, nawala ng trabaho. Pumasok siya sa iba't ibang racket tulad ng pagmamaneho ng TNVS, pagtitinda at pag-virtual assistant. Where did you go? Medyo kasi hindi ko siya linya ng work eh. Parang aalalin mo kung paano mag-graphic artist, mag-set ng appointment. Pero pag-asa ang dala sa kanya at iba pang tourism workers ng unti-unting pagluwag ng COVID restrictions at unti-unti na ring pagdami na nagbabiyahe. Sa ilang resorts sa Boracay, fully booked na ngayong Disyembre. Marami na rin nagbubook sa Chinese New Year at sa tag-init. We are already accommodating mga company outings like yun nga, nagti-team building. Ayan, so may mga inquiries na rin kami. Nagsa-start na siya January onwards, especially mga May. Balik na rin ang mga turista sa Panglao, Bohol. Kaya pinabalik na rin ang mga trabahanteng nawala ng trabaho nitong pandemic. We are a little bit confident. Ito na siguro, papunta na tayo diyan. Hopefully, we have a bright future ahead in 2023. Kapag marami na mga turista ang bumabiyahe, marami na rin ang kailangan na magtrabaho sa mga resort o hotel halimbawa. Ayon nga sa Department of Tourism, 12,000 o 12,000 mga trabaho ang kailangan nilang punan sa industriya ng turismo kasabay ng muling pagbangon nito. From our end, recognizing that there is a shortage, we held job fairs across the Philippines in Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga hindi na makahintay sa job fair sa susunod na taon, mayroon ding makikitang job openings sa website na philjobnet.gov.ph. Plano rin ng DOT na magsanay ng 100 Pilipinong frontline workers sa tourism industry. Kasi the Filipino hospitality is recognized worldwide. And we feel that by further capitalizing on the strength of Filipino hospitality, then makakatulong ito sa industriya. Para kay Raymond, magandang oportunidad ito hindi lamang para sa kanya, kundi sa ibang kasamahang nawala ng trabaho. If ever, yes. Career growth, tourism, kasi doon talaga yung puso ko, saka dito ako nag-start eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Senado, tila nagkaturuan ang Department of Health at Commission on Audit kaugnay sa hindi pa rin na-audit na pagbili ng COVID-19 vaccines ng gobyerno. Sabi ng COA, hindi ibinigay ng DOH ang kontrata dahil umano sa non-disclosure agreement. Pero taliwas ang sagot ng mga namuno noon sa pagbili ng bakuna. Tinutukan po yan ni Mav Gonzalez. We have never indicated that the vaccine agreements are exempt from audit. Yan ang binigyang diin ni dating Finance Secretary Carlos Dominguez sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pag-audit ng pagbili ng COVID-19 vaccines ng gobyerno. Our vaccine procurements were largely financed by official development assistance from our reputable multilateral development partners, and the related loan agreements mandate
the audit of the supply agreements precisely to ensure that these are corruption-free. Naunang sinabi ng COA na dati na nilang hiningi ang mga kontrata sa DOH, pero sabi raw ng DOH, hindi nila ito maibibigay dahil sa non-disclosure agreement. Sabi ni dating Health Secretary Francisco Duque III, nagsumite na sila ng mga dokumento bago pa siya bumaba sa pwesto. Ilang beses na rin daw nilang hiniling sa COA na magka-special audit sa mga bakuna. The special audit consists of financial and compliance audits of our vaccine-related procurements funded through the World Bank, ADB, and AIIB. And on to that, in fact, we also requested the good chairperson then to also do an end-to-end performance audit of the entire national deployment and vaccination plan on COVID-19 vaccines. Kinumpirma ng COA ang mga sinabi ni Duque, pero kaugnay sa mga dokumento, redacted o yung may mga tinanggal na bahagi ng kontrata ang ibinigay ng DOH. We have demanded the submission of documents from the DOH, the latest of which is dated December 6, but I'd like to make mention that we have... What year? This year, sir. But I'd like to mention that we have already requested as early as 2021, and I'd like to confirm that they have submitted these documents. However, we still have to receive the not redacted documents. Sabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hiningan pa nila ng panig ang vaccine manufacturers. Nasa kontrataan niyan na dapat abisuhan at hinga ng permiso ang manufacturers kung ibabahagi ang kanilang kontrata para sa auditing at legal purposes. Nangako ang DOH na bukas ay isusumite na nila sa COA ang mga hininging dokumento. Tinalakay din sa pagdinig ang 44 million doses ng nasayang na COVID vaccines. Ayon sa DOH, 2.7 million doses lang dito ang galing sa binili ng gobyerno o katumbas ng 2% ng kabuuang binili ng national government. Bakit ho yung ibang bansa ay nagse-second booster na, tayo ay hindi nagse-second booster, hindi niya pa pinapayagan. Kasi kung papayagan, naniniwala po ako, mababawasan yung masasayang. Evidence is still not enough to provide that basis for our experts to recommend the second boosters for the general population. Plano rin daw ng DOH na bumili ng 5 milyong doses ng COVID vaccine na bivalent na may halong Omicron subvariant sa susunod na taon. Pinag-aaralan pa sa ngayon kung kanino at anong edad pwede ibigay ang bivalent vaccine dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, wala nang umiiral na sama ng panahon pero maging I am ready pa rin sa posibleng pag-ulan. Dahil po yan sa northeast monsoon o hanging amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy ang maulang panahon sa Cagayan Valley, Aurora, Mindoro at Bicol Region. Maging I am ready po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Gaya ng naranasan sa Dilasag, Aurora, kung saan pahirapan ang pagtawid sa ilang kalsada dahil sa baha. May umapaw roong ilog kaya tumaas at rumagasa ang tubig. Posible ring umulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na po sa hapon. Bukas ng umaga naman, uulanin ang Eastern Visayas at pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa Central Visayas, Caraga at Zamboanga Peninsula. Dahil sa bugso ng amihan, magiging maalon pa rin sa mga baybayin ng Northern Luzon, gayon din sa Eastern Seaboards ng Central at Southern Luzon. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng inflation, bumalik na po ang ekonomiya ng Pilipinas sa level nito bago magkapandemya. Ayon po yan sa Asian Development Bank. Magtutuloy-tuloy kaya yan? Tinutukan po yan ni Maki Pulido. Magtatatlong taon mula nang magkapandemya, hindi pa rin daw nakakabalik ang sigla ng negosyo ni Ami. Sa mahal daw kasi ng mga bilihin ngayon, tila hindi prioridad ng mga mamimili ang prutas. Pagbebenta pa naman ito ang 2 dekada na niyang negosyo. Hindi kagaya dati kahit sa tumpok-tumpok 50, bibili talaga. Ngayon, talagang mahirap Kahit nasa pahabol-habol kami magtinda, mahirap.
Pero kung ang Philippine Economic Outlook ng Asian Development Bank ang pagbabasihan, nakaahon na ang ekonomiya ng Pilipinas sa level bago magpandemya at ngayon nasa economic expansion stage na. Sabi pa ng ADB, magpapatuloy rin ang paglago ng ekonomiya hanggang sa susunod na taon. Yan ay kahit posible raw bumagal sa 6% ang GDP growth o kabuang halaga sa merkado ng mga produkto at serbisyo sa 2023 mula sa inaasahang 7.4% GDP growth rate sa huling quarter ngayong taon. Dahil daw yan sa mataas na interest rates, inflation at pagbagal ng global economy. But even 6% for next year is a very will be a remarkable performance. The drivers of growth this year and for next year clearly is the acceleration in the public infrastructure program. That's placed the Philippines in a very good position to be able to maintain growth for the next 2 to 3 years. Nasa 4.7% naman daw ang nakikita nilang annual inflation rate para sa taong 2023. Pero kung tutuusin, mas mabagal na raw ito kumpara sa 5.7% annual inflation rate ngayong taon. Kailangan din daw bantayan ang kalidad ng trabaho. Tumaas man kasi ang labor participation at employment rate, marami raw dito hindi regular ang trabaho at sweldo o nasa informal sector. There's also a lot of workers going into informal employment. And informal employment is generally inferior quality jobs. $4.3 billion daw ang ipapautang ng ADB sa Pilipinas mula 2023 hanggang 2025, mas mataas ng higit $1 bilyong kumpara noong 2019 hanggang 2022. Ilan sa big ticket items para dito ay ang 31 kilometers na tulay na mag-uugnay sa Bataan at Cavite, MRT Line 4 mula Ortigas hanggang Taytay Rizal, at ang 30 kilometers na Laguna Lakeshore Expressway. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hinamon ng isang grupo ang MWSS at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na bumalik sa mga komunidad para muling pulsuhan ang planong Kaliwa Dam. Anila, pili at hindi raw lahat ng katutubo ang pumayag sa dam. Nagagawin daw para tugunan ang water demand ng Metro Manila at mga karatig lugar. Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Yung naipon po namin na unti-unting pagkakaroon ng water shortage makalipas ang 10 taon sa Metro Manila, Rizal, Bulacan at bahagi ng Cavite ang ibinabala sa isang pag-aaral na kinomisyon ng MWSS, Maynilad at Manila Water noon pang 2013. Ibig sabihin sa 2023 o sa susunod na taon na. Parating na po yung ating problema po sa tubig. Mula noon hanggang ngayon ay marami naman daw ikinasang solusyon at alternatibong pagkukunan ng tubig para tugunan ng demand na kada taon ay umaakyat daw sa 100 milyong litro kada araw. But of course, kailangan natin talaga yung for long term na solution dito sa water supply problem. At ito nga po yung Kaliwa Dam. Ang Kaliwa Dam na itatayo sa General Nakar at Infanta Quezon, makakapag-supply daw ng 600 million liters per day na tutugon sa demand ng Metro Manila sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Nasa final stages na raw ngayon na paghahanda para sa paggawa sa dam. Ang tunnel na dadaanan ng tubig ay tatawid sa bayan ng Infanta sa Quezon, pati sa mga bayan ng Tanay, Baras, Morong at Teresa sa Rizal. 7 taon daw ang tinagal ng proseso bago nakuha nitong December 7 ang free and prior informed consent o pagpayag ng mga katutubong dumagat at remontado na maapektuhan ng proyekto. Ito po yung patunay na pumapayag na po yung karamihan po ng mga katutubo. Ngayon po ay pine-prepare na po namin lahat ng dokumento na kakailanganin para naman po sa construction permits na kukunin naman po sa mga local government units. Pero sabi ng grupong network opposed to Kaliwa, Kanan at Layban Dams, mas marami raw sa mga katutubo ang di payag sa proyekto. Pinili lang umano ang mga pinapayag na katutubo. Ang tagapagsalita ng grupo mula raw sa tribo ng mga dumagat. To make it short, 2021, niratsada. Ang salita namin ay niratsada. Ang FPIC. Hamon nila sa MWSS at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Bumalik kayo uli sa community kung totoo ngang yes ang mga tao. Hindi lang naman simpleng ililikas kami, kundi saan yung base ng aming ekonomiya, pangkabuhayan. And paano namin ipapractice yung cultural spirituality namin and culture.
na nakadikit doon sa kalikasan. Nanindigan naman ng MWSS na nakuha nila ang consensus ng mga komunidad. Ang NCIP daw ang makapagbibigay linaw sa usaping ito. Alam po talaga ang nakakaalam po talaga ng whole process, no. So MWSS kami lang po ay pine-present lang po namin yung project, pinapaliwanag namin po sa kanila. Pero po yung mga decision making process po, si NCIP po ang nagpa-facilitate po nito. Ayon sa NCIP, maglalabas sila ng pahayag tungkol sa issue na hinihintay pa rin namin ngayon. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Mas mabilis na paggulong ng mga kaso ang pinagbalaki ng Korte Suprema sa ilalim ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Inilatag din nila ang mga prioridad, kabilang ang pagdinig sa petisyon kontra No Contact Apprehension Policy at ang pagbuo ng gabay sa mga pinopost ng mga abogado sa social media. Nakatutok si Salima Refran. Sa social media, napansin ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ang mga post ng ilang mga abogado, mga liham mula sa kanilang mga kliyente o kaya mga inihaing pleading sa korte. Paalala at babala ni Leonen, bawal yan sa ilalim ng attorney-client privilege at maaari pang mauwi sa kanilang disbarment. Kailangan we preserve the confidentiality between us and our client because once you post, you are actually opening to third parties your communication, and that's actionable. So the tolerance of the Supreme Court on this has been stretched, I think, and sooner or later, baka merong isa o dalawa na baka filean ng disbarment case because they have actually violated their attorney-client privilege. Kasama daw dito ang pagpo-post kahit ng simpleng text message ng pasasalamat mula sa kliyente. Nakatakdang maglabas ang Korte Suprema ng Code of Professional Responsibility of Social Media Use para magabayan ng mga abogado. Kasama si Leonen na Chief Justice Alexander Gesmundo, Associate Justices Maidas Marquez at Japar de Maampao sa taunang Meet the Press kanina. Sinabi ni CJ Gesmundo, umabot sa higit 3,000 kaso ang nai-dispose ng Supreme Court mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Ang bilang na ito, mas mataas daw kumpara sa nakaraan na taon. We assure you that cases are moving faster than before and the disposition rate will be higher than the previous year. Inilatag din nila ang mga prioridad na madesisyonan agad ng Korte Suprema sa susunod na taon. Kabilang dyan ang mga petisyon sa NCAP o No Contact Apprehension Policy at ang postponement ng barangay at SK elections, pati mga election cases. Bumuo na rin ng ad hoc committee ang kataas-taasang hukuman para sa paghawak ng mga korte ng anti-terrorism law cases. Kasama raw dito si dating Chief Justice Reynato Puno. The court did not settle with just rendering a decision on the case. We went step further to ensure that the implementation of the anti-terrorism law is properly done when it reaches the judicial process. So we want to make sure that there are specific rules governing the anti-terrorism cases so that the rights of people are respected. The right of the state is also equally protected. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. May hahandugan na naman tayo ng pamaskong sorpresa pero tila tayo ang nasorpresa. Sa ikalawang kwento ng seryeng Love Is Us This Christmas. Naaalala niyo ba sina MJ at Will Rain? Na bago pa man ikasal ay pinatunayan ng ang pagmamahala nila ay for better or for worse in sickness and in health? May tila himala silang ibinalita ng atin silang kamustahin. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Bagong kasal sina Will Rain at MJ Pedreza nang ikwento ng 24 oras ang kanilang love story na hindi pinadapa ng mga hamong hinarap nila ngayong taon. Sa bawat hakbang ng pakikibaka ni Will Rain laban sa cancer, kasama niya si MJ. Katunayan, habang hinihintay ang resulta ng biopsy ni Will Rain noong April, katuwang ni MJ ang pamilya ni Will Rain para makapag-propose sa Quezon Memorial Circle kung saan sila unang nagkakilala.
Ilang araw matapos ang marriage proposal, lumabas ang resulta ng biopsy. May leukemia si Wilwin. Sumailalim agad sa chemotherapy si Wilwin. 1 linggo matapos ang chemo, nagpakasal na ang dalawa. Dapat nga po before pumasok ng hospital, magpapakasal na. Ako paglabas natin sa hospital, hindi na ako maganda. Sabi ko ano muna tayo, pakasal na tayo ngayon. Nung huling nagpa-check up noong Hunyo si Wilwin, wala na raw nakitang cancer cells sa kanyang bone marrow. Pero hindi maiwasang mag-alala pa rin, kaya't kahit sa maliit na paraan, gusto sana ni MJ na mapasaya ang kanyang asawa. Opo, ma. Nakipagtulungan muli ang pamilya ni Wilwin kay MJ. Para madala si Wilwin sa Quezon Memorial Circle, kunwari nagpasamang magpunta rito ang kanyang kapatid. Yun pala, naghihintay na sa tabi ng higanting Christmas tree si MJ. Sa unang Pasko nilang mag-asawa, muling sinorpresa ni MJ si Wilwin sa garden kung saan siya noon nag-propose. Walang tao, walang sitwasyon yung makakapagbabago, makakapaghiwalay sa atin. Kasi si Lord yung nagsulat ng story natin. Isa lang po yung talagang gusto ko po, yung maging masaya po talaga siya. Na sa kabila nito. Never ko po na-feel na mag-isa ako, never ko na-feel na napapagod siya. Tulad nung unang mag-propose si MJ, kasama sa nagsorpresa kay Wilwin ang pamilya niya. Matapos ang reenacted proposal ni MJ, kami naman ang nagsorpresa kay Wilwin ng simpleng pananghalian kasama ang buong pamilya sa isang restaurant sa Quezon Circle. Vegetarian diet na si Wilwin, kaya fruit basket ang regalo namin sa kanya. May pangamba man si Wilwin sa kung ano ang dala ng kinabukasan, puno siya ng pag-asa. Masaya po talaga ako kasi iba po din yung hope na dala po ng Christmas. Pag-asa at pag-ibig, yan ang magtatawid sa atin sa anumang pagsubok, lalo na ngayong Pasko, dahil love is us this Christmas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! After Singapore, Taiwan ang next destination for workation ni Gabby Garcia. Bago ang kanyang duties doon bilang first Pinay Ambassador ng Taiwan, ipapasilip muna sa atin ni Gabby ang special gift sa kanya ng boyfriend na si Khalil. Makichika kay Katatibayan. Hindi lang trendsetter, sadyang jet-setter ding maituturing si sparkle artist Gabby Garcia. Kailan lang galing si Gabby sa Singapore para ipagdiwang ang kanyang 24th birthday. At isa raw sa naging highlight ng trip na iyon, ang surpresa sa kanya ng boyfriend na si Khalil Ramos. He gifted me a watch, a Cartier watch, na very, very special sa akin. Next month, pa-Taiwan naman si Gabby na siya ring first Filipina Tourism Ambassador doon. Makakasama niya ang kanyang mommy Tess at ilang mga kaibigan. Ano naman kaya ang nilook forward niya this time? Food talaga. And if they have the time, they have to go to Jufen. It's a nice place. Medyo papataas, pababa lang siya. But it's worth the exercise and the calories burned because ang daming magagandang mga souvenir. Siyempre, hindi rin daw mawawala sa agenda nila ang pagbisita sa mga night market sa Taiwan. Lulubusin daw ni Gabby ang panahong ito upang makabonding ang kanyang ina. Nitong Sabado, tampok sa panahon sa Taiwan Promotion Fair si Gabby with no less than Ambassador Michael Pei Yung-Soo, representative of the Taipei Economic and Cultural Office to the Philippines. Very welcome daw ang mga Pinoy na magbakasyon sa Taiwan. Now we opened the border and since October the 13th, and no more protocol for quarantine. First day you are in Taiwan, you are free. You can go to any place you like. Flattered naman si Gabby sa papuri sa kanya ni Ambassador Sue. Gabby, first,
is so pretty. Second, so charming. Third, so lovely. Fifth, so popular. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Mahigit kalahati na ng mga kongresista ang sumusuporta sa panukalang Maharlika Investment Fund. Tiniyak naman ng mga nagsusulong nito na hindi daw manggagaling ang pondo sa buwis ng taong bayan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa plenaryo ng Kamara sa panukalang Maharlika Investment Fund, lumabas na marami ng kongresista ang sumusuporta rito. Majority na ng mga kongresista ang sumusuporta sa panukalang Maharlika Investment Fund. Hanggang kaninang 2:30 ng hapon, 251 na kongresista na ang nakalistang may akda ng panukala. Mahigit sa kalahati ng kabuuang 312 na miyembro. Kasama sa mga may akda si Surigao del Norte Representative Robert East Barbers. Binigyan kami ng pagkakataon at ng panahon, no, para mapag-aralan at magtanong, no, tungkol dito sa panukalang batas na ito. Pero wala namang utos na kailangan bumoto tayo dito ng yes. Wala naman. Tinitiyak naman ng mga nagsusulong sa panukala na hindi kukunin ng MIF sa buwis. Ito po ay galing sa mga investable funds ng GFIs, kagaya ng Land Bank, DBP at BSP. Sa makatuwid, Mr. Speaker, may iwasan po natin na magpasapa tayo ng mga tinatawag nating taxation measures dito po sa atin, sa bansa po natin. Hindi po natin masisigurado na magiging kapalit po ito ng ating mga taxation measures. Pero po, ang isa lang po masisigurado natin, hindi po ito kukunin sa ating mga taxes. Nagbabala naman si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan laban sa paglagak ng Land Bank at DBP sa lahat ng kanilang investable funds sa Maharlika Investment Fund. I don't think that is a good idea, Your Honor. As again, the portfolio of the bank has to be diversified enough to allow it to absorb, not to the extent that it's overexposed. Exactly. Yeah. So it has to manage its portfolio too. Suportado ng DBM ang panukala dahil makakatulong daw ito para magkaroon ng dagdag na pondo ang gobyerno. Tiniyak nitong lahat ng agam-agam sa panukala, tinutugunan. May mga safeguard din daw sa panukala kasama ang pagre-report kung paano na nagamit ang pondo sa ehekutibo at pagkakaroon ng Joint Congressional Oversight Committee. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinuspende muna ng Agriculture Department ang pag-i-import ng ilang isda para sa mga hotel, restaurant at iba pang institutional buyer. Kabilang dyan ang galunggong, mackerel, tulingan at chabita. Ang pwede na lang daw ay bilhin o ubusin yung mga nauna ng pinayagang angkatin na nasa 25,000 metric tons. Yan ay para raw hindi sumobra ang supply at para mapigil ang iligal na pagbebenta nito. Ang mga nagpoproseso naman ng isda, halimbawa yung mga delata, maaari pa ring mag-import basta may license to operate at malinaw kung saan ito gagamitin. Sinusulong ng DA ang pagtangkilik ng mga produktong sariling atin. Kabilang na rito ang mga isdang hango sa ating mga karagatan. Kaya iniiwasan na raw ang sobra-sobrang importasyon. Intimate at mas naging extra special ang 25th birthday celebration ni Kapuso action drama prince Ruru Madrid. Bukod sa family and close friends, present sa celebration si Bianco Umali na bumida rin sa kanyang first ever music video. Makichika kay Katatibayan. Aggressive, gritty at passionate. Ganito ilarawan ni Ruru Madrid ang feels ngayong 25 years old na siya. Hindi man mahilig sa parties, gusto raw ni Ruru na makasama ang mga kaibigan at kasamahan sa showbiz. Parang mas intimate. Pero I realized na this year, parang ito yung best year para sa career ko eh. After 10 years, lahat ng blessings na hinihiling ko dati, lahat ng mga pangarap ko noon, unti-unti ko natutupad. Gusto ko lang ibalik yung mga natanggap ko sa taon na ito, sa mga taong espesyal sa akin. Bukod sa mga kaanak at sa mga tao sa likod ng produksyon, dumating ang ilan sa mga kabarkada ni Ruru na sila Gav Valenciano at magkapatid na Jack Roberto at Sanya Lopez. Present din ang kapatid ni Ruru na si Rere Madrid at girlfriend na si Bianca Umali.
Looking forward nga raw si Ruru sa mga nakalinyang projects na kanyang gagawin. Kabilang na ang romantic series na pagbibidahan nila ni Bianca, ang The Right One. First project namin together ni Bianca. So, I'm very excited actually na may halong kaba rin somehow. And speaking of Bianca, nakikita nga raw ni Ruru na Bianca, siya yung tipong papangarapin ng kahit sino. She's very talented. She's very beautiful. She's down to earth. Wala ka nang hanapin pang iba. Yung mga ganyang bagay, syempre, yan yung mga tipong dapat nating ipanalangin. Lagi natin ipagpe-prayan. Right now, we just want to enjoy kung ano yung ginagawa namin. Gusto namin suportahan yung isa't isa. Proud naman si Ruru at Bianca na trending ang City Girl music video ni Shanty Dope kung saan ang leading lady ay si Bianca. True to its title City Girl, glamorosa at malakas ang dating ni Bianca sa music video. Unexpected siya actually. My cousins, I personally listen to Shanty. So, nakakatawa and it was my first music video experience. Nagulat na lang ako sa messages sa akin kaninang umaga na trending siya. Kakaibang experience daw ang mag-shoot ng music video at umaasa nga si Bianca na magkakaroon ng collab soon with Shanty. Bakit hindi? Bakit hindi? Alam mo naman ang singing talaga secret talent ko yan. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga chika ko this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 11 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.